Ayun sila! Huli na kayo sa akto. Pasok na sa buto. Ni Zoe ang kanyang pinsan na ito nga si Justine. At dito nga sinabi niya kung may napapala ba daw siya sa pag-insist niya na buhay pa ang kanyang ina. Di ba't wala naman kung kaya't kailangan na lamang niya tanggapin kung ano yung katotohanan na masakit na yung ina niya ay sadyang wala na nga. Masakit pero kailangan niyang tanggapin at mag-move on na siya. Dahil mahihirapan lamang siya lalong-lalo na kapag ipagpipilitan niya na buhay ang kanyang ina. Kabilang banda, ito naman si Chang Susan ay hindi mapakali. Talagang gusto niyang makasigurado kung talagang naroon ba itong si Moira sa loob ng kabaong. Kung kaya gumawa siya ng paraan at dinamay pa nga itong si Regan at yung ibang sila Josa para lang puntahan ang naturang libingan ni Moira upang hukayin. Naroon na sila, muntik na nilang mabuksan, subalit nagtataka si Aling Susan kung bakit ito nakalak. Tela may tinatago talaga sila kung bakit nilagyan pa ito ng lock. Maaring ngang walang laman ang loob ng kabaong. Bubuksan na sana nila yun dahil nais makasigurado ni Chang Susan. Subalit dumating si Annalyn at ito nga si Lynette. At inaayon na nga sila na umuwi na lang at umalis na sa lugar na iyon dahil bawal ang kanilang ginagawa. At kapag naabutan sila ng pulis ay siguradong makukulong sila. Maya-maya pa nga ay hindi nga nagkamali itong si Lynette. Dahil nagsidatingan na nga ang mga pulis at nadamay na nga maging itong sina Annalyn at itong si Lynette na kararating lamang. Takas ang ibang lalaki nakasama nga nilang Chang Susan dahil nagsitakbuhan. Ngunit sina Lynette at Annalyn sinubukang magpaliwanag na wala silang kinalaman at kararating lang nila. Subalit, hinikayat silang lahat na doon na nga magpaliwanag sa loob ng presinto. Kaya naman ito na nga ang sinasabi ni Josa na ayaw niyang mangyari. Ngunit dahil mapilit itong si Chang Susan na ko'y haharap sila sa kulungan. Akalaya kaya sila Chang Susan sa akusasyon na bibintang sa kanila ng mga pulis at paano kaya nila lulusutan ang hinaharap nilang problema. Sa kabilang banda, ito namang si Giselle ay hindi mapalagay at gusto niya na makasiguro kung talagang si Moira at si Morgana ay iisa. Kung kaya't gagawa siya ng paraan. Dito nga'y naisipan niya na utusan ngayon sa RJ at magkunwari. Kinuhanan niya ng buhok. Itong si Zoe, maging itong si Moira or Morgana. Nang sa ganun makuhanan ng DNA test ang dalawa kung wala ba silang kinalaman sa isa't isa. Samantala, ito namang si Zoe ay hindi mapalagay dahil nararamdaman talaga niya na si Morgana ay kanyang ina at siya ay si Moira. Lalong-lalo na nang ito'y kanyang yakapin, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang ina. At naaalala niya na meron itong balat sa likod. Kung kaya't pumunta siya sa bahay nitong si Morgana upang usisain at tingnan ang likuran ng ina niya. Subalit mabibigo siya dahil alam na nga ni Moira na posibleng maaalala ni Zoe ang mga palatandaan tungkol sa kanya kaya ginawa na niya ng paraan. Yun.